Hello guys! Hello everyone! I-share ko rin po kung paano po kumuha ng mga requirements at ano po yung mga kailangan nila. Kasi po i-share ko lang po to kasi ako po kasi nung kumuha po ako ng mga requirements pabalik po dito sa Pampanga since dito po ako pabalik search sa YouTube, pero ang hirap po mag-search ng mga kasi busy po siguro mga tao, hindi po nakapag-vlog, so i-share ko lang po yung aking experience po. So based po sa aking mga experience po is mahirap po talaga, sobrang hirap, lalo pag ikaw lang mag-isa mag-travel, tsaka ikaw lang mag-isang mag-asikaso na requirements mo, wala ka pang service. So yun, so far naman nung ako naman nag-asikaso, may service naman ako, lucky naman, napaka-supportive naman ng service ko. I-share ko lang po sa inyo kung ano po yung first step na kinuha kong mga requirements para po makapag-travel pabalik dito sa Pampanga. Guys, ang una po nyong gagawin is pumunta po kayo ng airport. Doon po kayo mag-inquire kung ano po yung pinaka-requirements po nila talaga. I-download ko kasi yun po yung required ng airport bago ka po pumila, kailangan may da-download ka doon. Yun po yung tracing. Ayan po. Tapos yun po, da-download nyo po yun. Tapos yun, kumuha na kayo ng kailangan nyo doon. Tapos ang una ko pong gagawin guys, kumuha po ng barangay clearance. Yun po yung first step ko. Anyway pala, pumunta kayo sa pinakamalapit ng barangay at humingi po kayo ng certification na katibayan na hindi po kayo PUM or PUI. So yun po yung hingiin nyo. First step po yun. Tapos next po yun, yung barangay certification na katibayan na hindi ako PUM, PUI. So yun po ang pinaka first step kong ginawa. Second, yun po yung cedula. So after po nung meron na po akong certification sa barangay namin, pumunta na po kami ng City Health Office at kumuha po kami ng medical certificate. Doon po kami pumunta at binigyan po kami nitong dalawang copy na to. So ito po yung medical certificate ko, and then ito po yung para sa travel pass ko. Iba din po to pag bibigyan ka nito, clearance for travel pass. Ayan po siya. Bibigyan ka nito dahil kukuha ka ng Travel of Authority. So, yun po yun. Sa medical ko, may nakalagay na certifying that the above named person has not undergone quarantine and wasn't registered as PUM or PUI of today. No swab test was taken because he or she did not meet criteria. So, yun po yung nakalagay. So, hindi na po siya nire-required na swab test ako o rapid test ba. So, yun. Pero, depende pa rin po yun sa lugar nyong pupuntahan, guys. Tapos, yun po, guys. Meron na ako ng medical nito, guys, no? Meron na ako nito. So, kailangan pumunta na naman ako ng police station para kumuha ng travel pass. So, pero hindi po ako agad nabigyan ng kasi, may kwento ko lang po saglit. May share ko lang po saglit sa inyo. Nakarating po ako dito na January 14. Actually, ang flight ko talaga is January 15. Pinarebook ko na lang po yung flight ko kasi urgent po kasi yun. May hearing po kasi ako 15 at saka 20. So, urgent po, kailangan makarating ako dito ng 14 para pagka 15 maka-attend po ako ng hearing. So, yun po. So, nag-asikaso po kami nito ng January 11. Yes po, January 11 po kami nag-asikaso ng requirements. Tapos, ang nasikaso naman sa January 11, ito pong barangay clearance at saka yung medical certificate na galing sa health office. Tapos, binigyan kami for travel authority. Actually, nilagay nila doon, in advance na nila, kumuha ako January 11, diba? So, in advance na nila, pwede nyo naman kausapin yung in advance na nila, nilagay nila doon is January 13, 2021. So, ang flight ko is 14. So, ang travel authority po kasi sa amin is 1 day before. Depende po yun sa pupuntahan nyo kung ano po yung mga, nila. Yung iba kasi, nung kami kasi pabakasyon kami ng Mindanao. Actually po guys, taga Mindanao po ako. And,
Yun po, ah, nung nag-travel po kami from Pampanga to Mindanao, ang ano po naman, ang kailangan po naman nilang requirements is 3 days before yung flights mo. 3 days lang po yung pinaka-prior nila. So, yun. Pero sa amin, 1 day before lang po yung travel authority. Kailangan, like for example, ngayon mo kinuha. So, bukas pa lang nila ibibigay. Ay, no, 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 no. Bukas yung flights mo, today nila ibibigay. Yun nga, 1 day prior lang po. So, yun po. So, bumalik kami ng January 13. Pumunta kami ng police station kung saan malapit lang din po doon sa City Health Office po. Tapos ng medical, tinanong kami kung saan kami pupunta, ano yung uuwian namin, tapos ano yung uuwian ko kasi ako lang po pala mag-isa nag-travel. Tapos yun, hiningian ako ni-required nila sa akin yung acceptance clearance. Actually, hindi dapat nila ako bibigyan ng acceptance clearance. Guys, dapat nauna yung acceptance clearance ninyo kasi yung medical at saka yung travel authority, madali lang naman yun kukunin sa barangay nyo. Madali lang din yun kunin. Tsaka, kung pipila man, kung mag-asikaso ka ng requirements, medyo agahan nyo na lang kasi pag mga ganitong sitwasyon kasi, medyo hassle sa daan, traffic siya, yun. Hassle, kaya unahin nyo po talaga, pinaka-importante po talaga yung acceptance clearance. Yun po talagang pinaka-importante. Kasi kung wala to, hindi po kayo makakapag-travel. Yun po. Tapos, take note ko lang din po, ano po, kailangan meron kayong, tulad ako sa ginawa ko po kasi, meron akong communication sa barangay. Meron akong friend na taga rito sa Pampanga na nakikipag-communicate ako. Pwede naman yun basta merong authorization galing sa inyo. Tapos yung pinakita ng friend ko na gano'n nga. Kahit sa lang through to messenger. Kasi pinasa lang ng friend ko to sa messenger. Tapos pinapaprint ko na. Tapos yun, nung pinaprint ko siya, okay na nun. Kaso nakahingi ako nito by 13. Kasabay din ng travel pass ko. So, yun talaga yung pinaka-importante, guys. Hindi pwedeng nahuli to. Buti nga pinagbigyan ako nung kumuha ako ng medical certificate nang wala pa tong travel pass eh. Kasi hindi ka rin bibigyan ng travel authority kung wala yung acceptance clearance na galing sa uuwian nyo, guys. So, yun. Nung pagka 13 po, January 13, kasi yun po yung releasing ng namin. Kasi yun po yung 1 day prior na lang po. Pero bago po pala ang lahat, nung January 11, pumunta na kami sa police station. Nag-inquire na kami kung ano yung kailangan nila. So, yun nga, sasabihin naman nila sa inyo kung ano yung mga kailangan nilang kunin or ano yung requirements nila. So, yun sinabi sa akin na, yun nga, na ang kailangan nila is yung barangay certificate, certification clearance na galing sa barangay nyo at saka yung medical certificate, and third, acceptance clearance. And, isama nyo na rin po yung ticket, yung book ticket nyo. Ito, ipaprint nyo po to guys, kasi ang original nito ay sayo, tapos yung Xerox nito is ibibigay mo to sa police station kung saan ka kumukuha ng travel authority. So, nung pinaprint ko, yun, ibibigay ko sa kanila yung Xerox nito. Pero yung original guys sa akin, syempre, ipapakita ko dun sa, pero, para, para sure na, so, bali, kumuha na rin akong tig 2 copy, just in case, diba, nung pagdating ko sa airport, akala ko kasi kukunin yung copy ko, so, nagpa-copy pa rin ako noon, para, para hindi na hassle, kasi mahirap yung guys. Tapos, so, yun nga, nung January 13, binigyan na kami ng travel authority. Yun nga. So, chinek, isang copy, pag pinaprint nyo yung, yung ticket nyo, isang copy lang po. Yung ito lang, ibigay nyo na to sa kanila. Yung copy lang ha, wag yung original, kasi sa'yo talaga yung original, maiiwan yan. Tapos yun, nung binigay ko na yung copy sa kanila, ito na yung binigay guys. Madali lang sa amin kumuha ng mga requirements. Ito, binigyan na ako ng COVID Shield, Travel Authority. So, yun. So, natapos din nung araw na yon yung pagkuha ko ng requirements. Pero,
Guys, sobrang thankful din ako ng mga time na yun kasi alam nyo yun, aligaga ako kasi nabago yung ticket ko syempre. Sobrang urgent yung, kailangan ma-rebook yung ticket ko kasi ang hearing ko dapat is 20 kaso inurong na naman nila ng nag-adjust na naman sila ng may hearing, may personal issues ako guys na kailangan kong umattend talaga dahil kung hindi, ay Diyos ko Lord, sayang. Tapos yun, saka ko na lang po i-share sa inyo yung mga next ko about sa hearing na yan. So yun po, so far, sobrang saya ko nung nakompleto ko na itong mga requirements na to. Pero nandun pa rin yung kaba na kasi nung humingi po ako ng, alam nyo guys, nung humingi po ako ng acceptance clearance dito sa Pampanga, may requirements po silang hiningi sa akin. Swab test at saka medical, at saka travel authority. Yun din po yung hiningi nila. So, nakiusap na naman ako sa police station. Sabi ko, sir, paano po yan? Sir, hindi pa ako bibigyan ng acceptance clearance kung wala po ako medical from dito. Doon nga kung saan ako kumuha ng medical certificate. Kung wala yun nga guys, kung wala yung rapid test. So, kinausap ko guys. Grabe, sabi ko. Kasi ang required nila 3. Medical, swab test or negative result, at saka yung travel authority. Yun yung 3 na required nila sa akin. So, ang nabigay ko lang guys is yung travel authority at saka yung medical. Yun, sinabi ko na, pinasa ko yun sa friend ko na nandito siya sa Pampanga. Pinasa ko yun, sabi ko, friend, kung pwedeng pakiusapan yung barangay dyan na hindi nila ako bibigyan din ng travel authority at saka yung kung wala yung acceptance clearance. So, yun, parang ba guys, parang naglalaban-laban. So, kailangan talaga, pinaka-importante yung communication talaga kung saan kayo pupunta. Tsaka, ang hirap pa guys, kasi, unlike nung pauwi kami, ako na-communicate ko yung LGU yung taga-amin. Kaya, nabigyan nila ako ng acceptance clearance through to messenger lang. LGU mismo yung nagbigay sa amin. Pero, guys, nung talaga, tinry ko naman, kasi ayoko makahasil din ng friend ko or mga kamag-anak ko dito sa Pampanga. I did my best na ako mismo ang kukontak sa barangay mismo dito sa Pampanga, pero sobrang hirap guys kasi wala kang matinong makausap. Although nasagot lahat ng 6 na calls ko, landline or cellphone number, nasagot nila lahat yon, pero so far wala po silang nasagot na maayos sa akin kung ano yung kailangan, kung ano yung mga requirements para makakuha ng acceptance clearance. Biruin mo, sinabihan pa ako na kayo po mismo ang pumunta dito ma'am para makahingi po ng acceptance clearance. Di ang sagot ko po, paano po ako makakuha dyan magkikiano lang po sana ako kung ano yung mga requirements kasi ibang tao yung papupuntahin ko dyan. Sabi ba naman ganun sa akin, ay hindi pwede ma'am, personal po talaga kayong pupunta dito. May nagsabi na po sa akin, syempre, mga second option lang naman. May nagsabi po kasi sa akin na pwede naman friend mo na lang ang papuntahin mo sa barangay para makakuha ng acceptance clearance. So, yun. Tinry ko, buti na lang yung friend ko may kakilala sa barangay. Tinulungan niya ako mag-explain doon na wala akong rapid test, wala akong negative result. Kung okay lang ba daw na may meron naman na akong medical, meron na rin akong barangay certificate. Wala pa yung guys, kasi nga, wala pa yung travel authority ko kasi nga hindi ako bibigyan ng travel authority kung wala yung acceptance clearance doon. Yung friend ko, personal mismo pumunta doon. Nakiusap mismo doon sa may secretary ba nila or yung gumagawa nitong barangay clearance, nung acceptance clearance. So, yun po. Nung nagbigyan na po ako, sobrang sobrang saya ko na naman na, alam mo yun, masaya ka na, hindi mo ma-explain Masaya ka kasi, meron ka na nito. Kaso, iniisip ko na naman, baka pagdating sa airport, hahanapan na naman ako ng rapid test or swab test. Kasi nung nasa airport kami, hindi, may pinascan sila doon may sila doon. May pinascan sila kung bago ka makapasok anong dapat gawin. So, yun nga, may dinownload na yung tracing nga, para matrace kayo kung sino yung makalumuhan nyo. Yun guys, kaya kung magta-travel man kayo guys, anywhere, yun, make sure na i-download nyo na yung tracing. Hanapin nyo na lang sa application. Yun po, nung pagdating ko sa airport, yun, mag-travel na ako, January 14 na yung araw na yun. Hindi ko alam kung matutuwa ako dahil meron ako lahat requirements.
hindi buo yung tuwa ko eh. Kasi iniisip ko pa rin yung rapid test or swab test ba. Kaya maaga po kami pumunta ng airport. Para just in case kung ano yung kailangan. Like for example, makapasok ko sa airport. Syempre, doon mo palang malalaman eh. Pag nakapasok ka na, doon mismo sa may information talaga kung saan nagtitimbang ng mga luggage. Doon mo palang malalaman eh. Ma'am, meron ba kayong ganito? Syempre, hingiin to. Tapos yung mga requirements mo. Tapos, syempre, paano pag, saan ang flight mo, ma'am? Nag-advance na ako, guys, eh. Kasi sa dami ng mga na-encounter ko, may mga umuwi kasi walang acceptance clearance, walang rapid test, yung mga ganun. Pero so far, guys, na ano naman ako kasi, hindi siya ganun kaano. Baliktad pala yung guys, no? Alam mo yung, di ka kampante, yung sobrang kaba mo. Yung sobrang kaba mo. Ang kapalit pala nun is kakaiba. Yun po yung na-experience ko. Based on my experience po, the more na kinakabahan ako, the more na parang successful yung ginagawa mo. Yung ganun po, kasi basta tiwala lang at saka pray lang po sa lahat ng mga lakad nyo para gabayan naman. Yun po yung pinaka-importante po. Pray lang at saka tiwala. And then, ano po, so po, yun po, yung sobrang saya ko na kasi naka-flight na ako. Tapos iniisip ko na naman guys, ito pa guys yung pag-uwi ko na naman, nakarating na ako sa Naiya 3 po kami. So, nung pagdating po sa airport, para akong nangapa. Anyways pala, delay yung flights namin kasi ang lakas ng ulan na yun. Ang flights ko po talaga is 11:35. So, yun. Pagka 11:35 hanggang tumakbo ng 12, hanggang tumakbo na ng 1, wala pa rin kaming flights. So, yun sobrang sabi ko, ano ba yan? Para naman dapat nakarating na ako sa Manila nito. Paano yung gagabihin ako? Kasi iniisip ko nga, yung biyahe mula Naiya to Pampanga, 3 to 4 hours, ganun po, pag P2P, kasi syempre may mga pa rin sila dadaanan eh. So, iniisip ko may P2P sasakyan. Yun na naman guys, na problema na naman ako. Hindi ko alam kung anong sasakyan ko nung time na yun. Pero, anyway, hindi ko na yun kasi, at least nakarating na ako. Baga, hindi ko na pinoproblema yung swab test na yun, rapid test ba yan. Guys, yun po yung na-experience ko. At sobrang thanks God kasi ginabayan niya ako. Kaba ko. Kasi sayang yung ticket ko, syempre. Nagdalawang rebook na ako ng ticket eh. Tapos yung mga requirements ko, pag na-rebook na naman ulit yung ticket ko, kailangan baguhin lahat ng requirements. Kasi yung iba 1 day prior lang, yung iba 7 days prior, yung iba 3 days prior. Sa amin 1 day lang. So yun, kailangan baguhin lahat. So yun, take note ko po sa inyo, kailangan sure kayo at saka, yun po talagang pinaka-importante, yung acceptance clearance. Yun po. Siguro, depende na lang po kung ano po talaga yung pinaka-requirement sa inyong barangay na uwian, sa LGU niyo na uwian. So yun po. And, i-share ko rin po pala, padagdag po, yung nga po pala, nung pagdating ko ng airport, naghintay ako na may P2P hanggang kung ano doon, sino-sino na pinagtanungan ko, kasama ko lagi kasi si magtanong eh. So, hindi po ako nahiya, yung si Makahiya ko, iniwan ko po sa amin sa probinsya kasi nasa Manila na po ako. So, nung time na yon ayun na, magtanong ako sa guard, nasaan ba yung P2P dito? Yung ng terminal ng P2P. Sabi ng gano'n. Kasi merong biyahe guys, yung from Manila to Clark. So, yun, malapit-lapit na yun dito sa amin. Naiya to Clark to Naiya. Yun yung P2P guys. Mas madali sana yun. Ang pamasahe nun is around sa 400 to 500. Something ganun or 300 ba? Tapos, sabi ng guard sa akin, ma'am, sorry ma'am, tinanggal na po yung P2P. Wala na po yung yung bus ng P2P. So, nag-isip na naman ako, ay, Diyos ko po, saan ako sasakay ngayon? Hindi ko alam yung biyahe dito. Sabi ko nang ganun. So, no choice ako, kundi pumila na naman, nagtanong na naman ako, ano pwedeng sakyan? Tinuro po ako dun sa bus, dun po sa mga bando na nakapila, kaso, pwede naman direct Naiya to Pampanga. Kaso, guys, Diyos ko naman, mangangati naman yung ulo mo, maubusan ka ng doon. Maubusan ka ng hininga sa sa presyo, 3,500. Sayang naman, no? 3,500. Di kaloka. Di sumakay naman ako ng bus. Kaso tumawag yung kasama ko na,
yun nga, mag ano na lang daw ako, ganito, ganyan. So, napaisip talaga ako. Alam mo, nakaupo ako sa bus habang naghihintay sila ng mga ano, tuliriw ako. Hanggang sa bigla na lang akong bumaba. Sabi ko, no choice, kailangan ko sumakay ng taxi. Sabi ko, may nakikita akong taxi doon, yung metered lang, yung kulay yellow na yata yung taxi doon sa terminal. Lahat yata ng mga taxi sa, airport, babagawin na lahat. Yung yellow taxi, basta may nakalagay doon, metered. So yun, naka-line up, ang dami nakapila. Sabi ko, no choice, kundi pumila ako dito. So yun, pumila talaga ako. Ang haba ng pila, guys. Tapos nung pumila ako, edi yun, nakaano na doon. Since metro naman yung gamit, edi doon ako, sabi ko, metro, medyo okay to. So nagpahatid ako kasi walang Pasay to Dao, guys, eh. Wala pang bus para diretso Dao. So ang ginawa ko, napahatid ako from Naiya Airport to Cubao. Hinatid nila ako sa Cubao Terminal. So, Cubao Terminal to San Fernando. Wala po kasing diretso, guys, walang diretso pa Dao. Wala pa yatang biyahe. Hindi ko alam ngayon kung ano ba talaga. Parang mostly van yata yung sinasakyan nila or mga service, mga private vehicle yung mga sinasakyan nila. Basta sobrang hirap, guys. So far, nung time na yun, sarap ng tulog ko sa pasabi talaga ako sa conductor. Sabi ko, kuya, pwedeng pagising ako pagdating ko San Fernando, baka lumagpas ako, makarating akong Tarlac. So yun po, pagpagising ako sa guard, sabi niya ganun, ma'am, dito na po tayo sa San Fernando, ma'am, baka gusto niyo pong bumaba. So po, yun po, kasi sobrang pagod ko sa, paghihintay sa Manila. Nakasakay ako, guys, mga 5 na yun. 5 o'clock kasi yung flight namin na-delay, diba? Nakalis kami magbandang alas 2 na yon. So, nakarating kami mag-alas 3 na nung time na yon. So, nakasakay ako, mga 5, over 5 na yon. 5, mga 5 or 4, mga ganun. Tapos, edi yun, nakasakay na ako. Tapos, sumakay na naman ako nag-jeep na lang ako noon. Nag-jeep ako ng Padao Terminal. So, yun. Tapos, Dao Terminal, tapos nag-trike na lang ako. From San Fernando pala to, dito sa SM, checkpoint. So, nag-trike na lang ako nun para pauwi sa amin. Malapit na lang naman nun. Tapos, yun po, guys. Naging successful po ang pag-uwi ko. Nakauwi po ako, alam nyo anong oras? Oh my God, alas 10 na ng gabi. Pero, nawala po yung pagod ko nung nakauwi ako. Yun po yung pinakano. And take note po, pabalik po dito sa Manila, wala na pong quarantine. Hindi ko lang po alam sa ibang lugar, hindi pa ako sure, pero mostly sinasabi nila wala na daw quarantine. Basta, yun lang po, yung talaga, pinaka-importante po talaga yung magdasal po, para gabayan po talaga tayo. At saka yun, dahil maulan-ulan po yun, and thanks God, very safe po yung flight namin. At nakarating po kami sa tama ng lugar na pupuntahan namin. And